pakikisa with respect sa ating Eucharistia sa pamagitan ng maayos na pananamit at ganoon din sa ating mga ginagawa habang tayo nagmimisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ng mga Kristiyano ay nagnanais na makarating sa piging ng ating Panginoon sa kalangitan. Subalit sa ating mga ginagawa sa araw-araw, tayo nagkukulang, nagkakasala. Kahit pagsisihan natin ito sa pagsimula ng ating misa. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria, laging Virgen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, butong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Ama, sinasamo namin, kupkupin mo kaming lagi sa aming mga gawain. Tulungan mo kami magkawang gawa sa aming kapwa at huwag manghinawa sa aming mga tungkulin. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiran ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bansa, ang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Lingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Panginooy aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinanghihimlay sa mainam na pastulan, at iniaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Maninilahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako iniaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Maninilahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Maninilahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Maninilahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managanap. Natutuhan ko ng harapin ng anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalanan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binibigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. At sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus ang talinhagang ito sa mga punong pari at patatanda ng bayan. Ang kahari ng langit ay katulad ng isang hari na naghanda ng isang piging sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Pinatawag niya ang kanyang mga utusan upang ang kanyang abang inanyayahan sa kasalan, ngunit hindi sila dumalo. Muling nagsugod ang ibang mga utusan upang sabihin sa mga inanyayahan, nakahanda na ang piging, pinatay na ang mga toro at iba pang mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, halina kayo sa kasalan. Datapwat hindi nila pinansin. Bagkus pa ngang umalis, may nagtungo sa kanyang bukid, may sa kanyang pangangalakal. Ang ginawa naman ng iba ay hinuli ang mga utusan, pinaslang sila at saka pinagpapatay. Nang marinig ito ng hari, ay lubang nagalit at inutusan ang kanyang mga kawal upang patayin ang nagsipatay at sunugin ang kalang lungsod. Winiga niya pagkatapos sa kanyang mga utusan, ang piging sa kasalan ay handa na, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi naging marapat. Kaya't pagsilabas kayo sa mga salupungan ng mga daan, at lahat ng inyong makita ay anyayahan sa kasalan. Nagsilabas nga ang mga utusan sa mga daan, tinipon ang lahat ng kalang matagpuan, mabuti at masama, at napuno rin ng mga panauhin ang piging.
Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadapit pangkasalan. Tanong niya, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadapit pangkasalan?" Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, "Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang naihirang." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, marami na ang nagkasamaan ng loob, nagkagalit, nagkahinanakitan, at hindi nag-iimikan dahil lamang sa imbitasyon. Sa binyag ng apo ni Ana at Pablo, sa anak niyang bungsod si Tanya, ay wala doon ang dalawang kapatid, pamilya ng kapatid niya. At ang tinanong ko si Ana, nasaan sila? Father, hindi inimbitahan ni Tanya. Dahil last year, ay hindi rin siya inimbitahan sa kanilang mga birthdays. Minamahal ko mga kapatid, marami ng magkakaibigan, magkukumari, ang nagkasamaan ng loob dahil hindi sila naimbita o hindi sila nag-imbita. Magaling nga noon na nung panahong una, yung mga magulang ang gumagastos sa kasalan ng mga anak. Kaya't may karapatan sila na mag-imbita ng kilalang kaibigan, kumari. Pero sa panahon natin ngayon na ang gumagastos ay yung mga anak mismo, sila ay may karapatan na yung mga kakilala nila ang imbitahin, at sila ay may karapatan rin sa kanilang mga magulang na sabihan sila na hindi ninyo imbitahan yung inyong mga kaibigan sa aming kasalan. At dito nagsisimula ang samaan ng loob, ang pagkakagalit ng mga kaibigan. O kaya naman, inimbitahan mo ang iyong kaibigan, nagbigay sila ng RSVP, pero hindi dumating doon sa piging. Pinamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon, ito ang sitwasyon. Sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang talinhaga, na isang hari ay naghanda ng piging ng kasal ng kanyang anak na lalaki. At yung mga inimbitahan ay hindi dumating. Sila ay gumawa ng maraming excuses at ayaw nilang dumalo doon sa piging na yon. Kaya't ang ginawa ng hari, inutusan niya yung kanyang mga utusan na imbitahan ang lahat nilang makita sa daan. Mabuti man o masama, mahirap man o mayaman, silang lahat ay invited sa kasalan. Minamahal ko mga kapatid, ito katulad ng last Sunday, ito rin ay patama doon sa Israelita, bayang Israelita. Pinili ng Diyos ang bayang Israel. Inimbitahan sila. Subalit nang dumating ang ating Panginoon, Hesukristo na sugo ng kanyang Ama, hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Nireject nila yung invitation na yon nang dumating sa ating Panginoon. Kaya ang lahat ay nangyayari ng Panginoong Hesukristo, masama, mabuti, upang makiisa sa piging sa kalangitan. At yun ay tayong lahat, minamahal kong mga kapatid. Tayong lahat na sumagot sa imbitasyon ng ating Panginoon. Pero, ang concern natin ngayon ay kung paano tayo makakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Tayong lahat ay mga binyagan, sumagot na.
Pero tayong lahat ay nasa daan papunta sa piging na yon. At sa daan ng piging na yon ay mayroong nagiging sagabal para sa atin. Remember dito sa gospel na ito, sa talinhagang ito, yung isang tao na inimbitahan, pumasok sa kasalan, pero hindi nakadamit pang kasalan. Yun ang concern natin ngayon. Tayo ba ay nakadamit para dun sa kasalan na yon? Ang damit na sinasabi ng ating Panginoon dito ay yung ating sarili. Maaring tayo, yung ating sarili ay hindi sapat na maging daan para tayo makarating sa kaharian. Maaring nagiging sagabal para sa atin ay yung ating mga activities, yung mga nangyayari sa ating paligiran, na nagiging sagabal upang yung ating damit, yung ating sarili, ay hindi magiging karapat-dapat sa ating Panginoon sa piging. Remember sa gospel, ang reason or excuses ng mga tao, ako ay pupunta sa bukid, ako'y magtatrabaho. Ako ay may biniling isang bagay at i-check ko. Ako ay pupunta sa aking negosyo. Lahat ng ito'y mga excuses noong panahon yon sa talinhaga. Pero maaaring ang mga excuses natin ngayon ay iba. Panahon natin ngayon, ang excuses ng iba ay katamaran. Tamad silang magsimba, tamad silang magdasal. Maaaring ang excuses nito ay trabaho katulad sa banal na ebanghelyo ngayon. Trabaho na nagiging dahilan ng kawalan ng oras sa isang pamilya, sa buong mag-anak, o kaya panahon para sila ay magsimba. Maaaring ang excuse nila ay entertainment. Mayroong kaming party na pinuntahan, kaya hindi kami nakapagsimba. Maaaring ang sagabal dito ay yung ating mismong pride. Pride na napakataas, na nagiging dahilan para hindi natin tanggapin ang ating kapwa. Nagkukulang tayo sa pagmamahal. Pride na nagiging dahilan upang hindi tayo magpatawad sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito'y maaaring sagabal at ito'y nasa ating pagkatao, nasa ating pananamit, na magiging hadlang para tanggapin tayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Kung mapapakinggan lamang natin ang pagsisisi ng maraming tao sa bandang huli, na sinasabi nila, sana kung nagbigay ako ng panahon sa aking pamilya, hindi sana kami nagkahiwalay ng aking asawa. Sana kung ako'y nakapagbigay ng sapat na panahon sa aking mga anak, sana kami ay buo pa. Sana ang aking anak ay naririto pa sa amin. Sana siya ay hindi nawala sa landas ng kabutihan. Sana kung ako'y nagiging mas maayos ang aking buhay, sana'y maligaya pa ako sa aming community, sa aming pamilya. At sana kung ang aking pride sana ay naibaba ko, sana marami pa akong kaibigan sa kasalukuyan at hindi nag-iisa sa aking buhay. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng pagsisising ito, magkaroon tayo ng reflection sa linggong ito sa ating sarili. Totoo nga na tayo na simbahan, totoo nga na tayo nagsisimba, totoo nga na tayo nagdarasal at naglunobena. Tanungin natin ang ating sarili, yun ba ay sapat na para tayo tanggapin ng ating Panginoon sa piging ng kasalan? Ang buhay ko ba ay kumpleto na? Ang buhay ko ba sa aking relasyon sa kapwa, sa ating Panginoon, ay kumpleto na para ako'y tanggapin sa kaharian ng ating Panginoon? Minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay nagkukulang pa, huwag na natin hintayin ang sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon dun sa tao na hindi nakadamit pang kasalan. Gapusin ninyo siya, paa at mga kamay, at itapon siya sa labas sa kadiliman. At kung maayos ang ating buhay, maaaring ang ating mapakinggan, halina, pumasok ka sa piging ng kaharian. Piging ng kaharian ng aking Ama.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, alilito at umukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Iaalay natin sa Diyos na Ama ang mga pangailangan at mithiin ng ating sambayanan, lalo na ang mga nangangailangan at naghihirap. At sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Igalang nawa at pakinggan ng bawat tao ang mga kapatid nating minoridad upang mamanatiling buo ang kanilang maganda at mayamang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Makipagtulungan nawa ang mga lider ng simbahan at pamahalaan sa mga pribadong samahan na susulong sa kapakanan ng lahat ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Dumulog nawa tayo sa piging ng Panginoon sa ating masigla at makabulahang pakikiisa sa banal na misa. Magbunga nawa ito ng pagdamay sa ating mga kapatid na naghihikahos dahil nawalan ng trabaho at pinagkakakitaan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Subaybayan nawa tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagpapakasakit, kalingain ng mga may sakit at kapuspalan, at bigyang kapayapaan ang mga pumanaw dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Matugon na nawa namin ang paalala ng Diyos na makisalo sa piging ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pagganap sa aming mga tungkulin, lalo na ang mga doctors, nurses, at mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoong aming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ipagkaloob mo ang iyong mga biyaya sa aming lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng pinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin kapag kanala ang iyong sambayanan. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng pinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gapitawan ng Panginoon, itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at ang buo niyang iglesyang banal. Kalugdan mo, Panginoon, ang mga handog at panalangin na iyong bayan. Naway maging daan sa langit ang aming mga ginagawa sa araw-araw, sa tulong na iyong pamantubay, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuloy. Tunay nga marapat at matuwid ang kupatagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan kami mag-alay ng haay ito bilang pag-alaala sa Kanya, upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na biging na ito, ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaligtayan mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ambigan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ambigan. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdakalatin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba kami sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isayan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa kaluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Berhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ng anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan,
Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Bilang mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng ating Panginoon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lilang masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalin na ang aking kaluluwa. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya
presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Manalangin tayo. Hiniling namin sa iyo, Panginoon, ang buong kababaang loob na iyamang tinanggap namin ang mahal na katawan at dugo ni Kristo. Kami sana'y bahaginan mo na iyong buhay, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Sa ating pagyaw sa misang ito, sana'y makiisa tayo, lalo na sa hindi pagpapakalat ng virus. Sundin natin yung batas na isinusulong sa atin upang tayong lahat ay maging maayos sa hinaharap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.